Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Mhm. Tapos na po ang eleksyon sa Pilipinas. Yes. So ang ating pong gospel today, Jesus is rejected, taken from John 10 verses 22 to 30. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. The feast of the dedication was taking place in Jerusalem. It was winter, and Jesus walked about in the temple area on the portico of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, "How long are you going to keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works I do in my Father's name testify to me, but you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Ako ang nagustuhan ko dito at na-inspire ako yung sinabi niya na my sheep hear my voice. Yan. Bakit yon? Kasi sabi nga natin si Jesus ang shepherd. So 'di ba pag shepherd, yung siyang nag-aalaga ng sheep. Ganun pala yun, no? Ngayon ko lang nalaman na ang sheep talaga. Bulag pala yung sheep eh. Mahina yung pantingin nila. Kaya isang pito lang, sumusunod sila. So ganun ni Jesus, sinabi dito sa mga Jews na yung sheep hears my voice. Parang kung very sensitive lang sila noon, marirealize na sheep ba ako? Yeah. Kasi parang hindi sila nakikinig sa kanya. So ganun. So ganun lang kadadali eh. No, yung pagsabi ni God na the sheep hears my voice. Because if we hear God's voice, eh madaling sumunod. Kasi grasya na yung kasunod nun eh. Diba? So para sa akin, gustong gusto ko yon. Kasi it gives me hope and it gives me wisdom to know, to hear God's word. Kaya gusto ko maging sheep ni God. Amen. Yeah. So, importante talaga yung pakikinig. Ang sinasabi mo, yung pakikinig na yan, diyan talaga makikita kung talagang ikaw ay nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. Yung pakikinig. Okay. Ako naman, suspense. Ang nagsabi sa kanya rito ng mga yung mga Jews, in suspense. Kasi pagka sinabi in suspense, meron kang gustong i-confirm doon sa tao. So yung mga Jews, gusto nila ma-confirm sa ating Panginoon. Pero
hirap na hirap silang intindihin ng ating Panginoon. Kaya sila nahihirapan kasi meron sila ng, kumbaga sa kwan, meron na silang idea. Hinihintay lang nila na i-confirm sa kanila ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi sa kanila ng Panginoon, yung mga tupa ko, mga sheep ko, ay nakikinig sa akin at sumusunod. Di ba? So, parang ang patama sa kanila, kayo hindi kayo nakikinig. That means, meron kayong selective na inaasahan. Kaya sinasabi, kaya hanggang kailan nyo kami isususpense. Yun. So, yun yung mga parang attitude ng mga taong hindi pinaniniwalaan lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Jesus. So ang na pick up ko yung word na suspense. Actually, pag sinabing sa pelikula yan, yung suspense, talagang antay na antay ka. Ano bang gusto niya sabihin yung gano'n, di ba? Pero ang negative naman doon, kung yung gusto mong mangyari, kunyari, love story, tapos hindi naman namatay yung bida, yung pagka-suspense mo, malungkot ka. Yeah. Diba? Yun yung nega sa suspense. Pero ito kasi si Jesus, kaya hindi suspense yung kay Jesus, kasi ang inaasahan mo dito, alam mo na talagang maganda ang makukuha mo kay God. At magiging malawak ang wisdom mo. So, hindi na suspense. Kasi, alam mo na no? Kasi nagtiwala ka na kay God. Kaya sinabi nilang suspense, may inaantay pa sila. Yun. Yeah. So, parang, antay ng antay. Lalo na ang maksaklap, yung gusto nilang marinig, yun yung inaantay nila. Yeah. Kaya nga kasi merong sinabi na si God, sabi na in suspense. May sinabi na si God paano ayaw niyong tanggapin? Kaya alam mo, in suspense pa rin. Yun siguro, no? Kaya siguro sinabi yung ginamit yung word dito na suspense. Amen. So, ngayon, yung message naman na feel ko na para sa atin dito, yung sinabi mo na yung listening, no? Kailangan talaga tayong makinig, pero kanino tayo makikinig, no? Yun yung tanong doon. Para hindi tayo maging, kasi yung pag-suspense kasi ang ilalagay natin sa natin, matatabunan yung gusto ni God sabihin sa atin. So imbis na suspense, dapat longing, parang longing, yeah. We are longing for your words. Yon. Kasi pag longing, parang Lord, tatanggapin ko kung ano man yung sasabihin mo. Yon. And sino magsasabi nun? Yun lang mga sheep. Kasi nakaasa lang sila sa salita ng Diyos. Kaya naglalong sila, sana tawagin na, by ship, tawagin na kami para kumain na kami. Kaya they long, no? Yon. So, ganun sana tayo na we really desire na in our hearts at makikita yun ni Lord sa atin na pag gustong-gusto talaga nating marinig yung mga katuruan niya o gusto niyang sabihin sa atin, ibibigay po niya yan. But it has to start from us. Yon. Yeah. Yun, tamang-tama yung na pick up ko sa'yo. Yung pakinggan talaga ang mga sinasabi ng ating Panginoon. And instead of parang waiting for the suspense, long for it. Ibig sabihin, wait in hope. Yes. Nag-antay ka sa Kasi ako naniniwala rin ako. Ito yung parang mensahe sa atin. Parang sinasabi ni Jesus, bandang huli sinabi pa rin niya, the Father and I are one. Ibig sabihin, hindi pa ba sapat yan para ikaw ay maniwala sa akin? So, ang message sa atin, are you also doubting me? Meron ka bang hindi pa rin pinaniniwalaan sa mga itinuturo ko sa inyo? Yun. So, siguro, makiisip natin yan. No? Are there things na tinuturo sa atin ng Panginoon na ayaw pa rin natin gawin? Or hindi natin makayanan because it is something that is hard to understand o kaya merong parang
bigat sa atin because nandun pa rin tayo sa mga things that we are attached to. So, Okay. maganda. Ngayon, ang gusto ko lang dun lang sa atin, sa ating ginagawa ngayon sa mission. Sa mission natin, there are so many things that we desire. So sabi nga natin, sana yung mga workers natin ay tuloy-tuloy na lumalago at ano talaga sila, natututo na sila makinig and they are able to witness doon sa ibang area, hindi lang doon sa atin, o evangelizers. Pero pag ating hinahanap yung ganon, there are so many times na minsan hindi nangyayari. Diba? So, minsan sa atin, laging sinasabi, bakit tayo lang ang nandyan? And that is an expectation. We want a suspense na sana padalan tayo ni Lord ng iba't ibang mukha every time na So, if we have that parang expectation, many times tayo ay malulungkot. Many times mapufrustrate o madidisappoint. But if we just wait in hope kung ano yung mga padadala ng ating Panginoon, lagi tayong masaya. Hindi tayo makakaramdam ng mga frustration, disappointment. We are always parang joyfully proclaiming ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. At saka pag ilalagay natin sa isip natin na wala namang masamang ibibigay si God sa atin, puro sa kabutihan natin. Kaya kung meron man nangyayari lalo na kung nagsiserve tayo, no? Sa simbahan, tapos merong nega na nangyayari, nagsiserve ka, di ba? The more na hindi ka pababayaan ni God. Kasi yung mga external forces, mangyayari yan kasi may demonyo, 'di ba? Yan din yung temptation, yan din yung parang way para tayo pumunta sa langit. Sabi nga nila ang demonyo passport yan kasi parang pag hindi ka sumunod sa demonyo, di meron ka ng sa langit, meron kang natetest mo kung gaano kalakas yung faith mo kay God. So, gamitin natin 'yon. No, na imbis na yung demonyo ang matuwa na nagamit tayo, siya ang gagamitin natin para tayo pumunta sa langit. Yeah. Hindi tayo susunod sa kanya. Amen. Amen. Okay, so see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen. Hello, everyone.